Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. May badges po tayo para sa mga motorista dahil magkakaroon po ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas sa araw po yan ng Martes, July 2. Batay po sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring tumaas ng 50 sentimos hanggang 70 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng price hike na aabot sa 80 sentimos hanggang piso ang kada litro ng gasolina. Samantalang sa kerosene naman, inaasahan ng taas presyo na 30 sentimos hanggang 50 sentimos kada litro. Mamaya po iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad nila bukas. Ayon sa industry players, bunsod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Nakakaapekto pa rin ang inaasahang pagtaas sa demand ng langis ng ibang mga ahensya sa mundo sa fourth quarter ng 2024. Nanatili ring dahilan ng nagpapatuloy na geopolitical tension sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng Philippine Coast Guard kahapon na June 30 na 2 mangingisda ang nasugatan matapos ang pagsabog ng bangka malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal nitong Sabado, June 30. Nagtamo ng second-degree burn sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktima na ginamot ng PCG nurse sa BRP Sindangan. Ayon sa PCG, may namataan din sa lugar ng insidente na 2 barko ng China Coast Guard na nagtangka pa umanong pigilan ang ginagawa nilang pag-rescue sa sumabog na motorbangka FFB Aquio ng mga mangingisdang Pilipino noong Sabado. Pinayagan na umano ng China Coast Guard na ituloy ng PCG ang paglapit ng bangka sa mga mangingisda nang ipaliwanag nila ang sitwasyon sa lugar. Dagdag pa ni Balilo, patunay aniya ang insidente na nasa West Philippine Sea ang PCG para tumugon at umasiste sa pangangailangan ng mga Pilipinong nangingisda sa lugar. Hataw Balita ngayon. Binigyang diin kahapon, June 30th, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagmamay-ari ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Sa isang pahayag, nilinaw ni Duterte na kung siya ang tatanungin, naniniwala ito na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng bansa ang WPS. Dagdag pa nito, malaya rin umanong nakapangingisda ang mga Pilipino noon sa pinagtatalunang teritoryo ng China at Pilipinas kung saan walang isyong pinag-uusapan tungkol sa teritoryo. Patuloy naman ang ginagawang panghaharas ng China sa mga barko ng mga Pilipino sa West Philippine Sea sa kabila ng pagkakaroon ng 2016 Arbitral Tribunal ruling na sumasalungat sa posisyon ng Beijing sa usapin. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong linggo, June 30, na wala na umano itong planong tumakbo pa sa politika. Ayon sa dating Pangulo, matanda na siya para tumakbo pa sa darating na eleksyon. Nawala ang gainday. I-jamming ka niya na gusto. Wala na, balabag yung mga tanong, ito si ano, melo daw na ako kanda na. Kana mo'y matubak na to. Huwag mo konsulta tas Ginoo. Layo kayo na. It's too distant really to give a reckoning what will happen in between year 28 anything goes na, di ko ikaw kanun kaya na Diyos ray kayo. Sinabi rin ng dating Pangulo sa isang press conference kahapon sa Tacloban City na walang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa ating bansa kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Nilinaw rin ni FPRRD na walang layon ang maisug rally para patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kundi isa lamang itong paraan upang ipahayag ang kanilang sentimiento.
Hataw Balita ngayon. Pinalaan ng Philippine Space Agency o PhilSA ang publiko na lapitan ang rocket debris mula China na posibleng bumagsak sa Ilocos Norte o Santa Ana, Cagayan. Naunang kinumpirma ng ahensya ang opisyal na pagpapalipad ng Long March 7A rocket ng China bandang 7:57 ng gabi nitong Sabado, June 29, kung saan inaasahang bumagsak ang debris nito sa 75 nautical miles mula sa katubigan ng bayan ng Burgos at 126 nautical miles naman mula sa Santa Ana. Pinag-iingat ang mga residente sa posibleng toxins na dala ng nasabing parte ng rocket. Inabisuhan naman ng PhilSA ang publiko na ipagbigay alam sa otoridad sakaling makakita sa kanila dako ng rocket debris. Hataw Balita ngayon. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahihirapan itong pumili ng ipapalit na Secretary ng Department of Education o DepEd. Ito ang inihayag ng Pangulo sa ambush interview nitong Sabado, June 29, nang dumalo ito sa alliance signing sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas at ng National Unity Party. Nauna nang sinabi ni PBBM na target niyang makapagtalaga ng susunod na kalihim ng edukasyon bago matapos ang nakaraang linggo. Mahalagang disposisyon aniya ang nakabakanting pwesto nang mag-resign si Vice President Sara Duterte nitong June 19 at magiging epektibo naman hanggang sa July 19. Sa madaling sabi, oo, nahirapan akong pumili. Dahil napaka-komplikado ng trabaho ng DepEd. Hataw Balita ngayon. Maghahain ng Commission on Elections o COMELEC ng kasong election offense sa Regional Trial Court laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sasampa niya ito kapag napatunayang dayuhan o nagsisinungaling o may misrepresentasyon si Guo sa kanyang Certificate of Candidacy o COC sa pagsasabi nito na siya ay lehitimong Pilipino. Dagdag pa ni Garcia, hihintayin lang nila na makapaghain ng co-warranto petition ng Office of the Solicitor General o OSG na layong mapatalsik sa pwesto ang alkalde. Alamin natin ano ang tamang aksyon na gagawin ng OSG sa bagay na yan. Ang COMELEC naman, pwede po kami mag-moto proprio file ng kasong kriminal o election offense sa pamamagitan ng aming law department. Duty po namin yan, lalo pat kung may paglabag sa ating Omnibus Election Code. Bilang guardian ng Omnibus Election Code, dapat ang COMELEC nagmo-moto proprio, lalo pat malinaw ang ibigay siya at kung may makikita talaga ng mga paglabag, katulad ng ginagawang investigation ng ngayon ng Senado, ng OSG at ng National Bureau of Investigation. Hataw Balita ngayon. 5 ang patay habang mahigit 30 naman ang sugatan matapos ang nangyaring pagsabog sa isang bodega ng paputok sa barangay Tetuan, Zamboanga City nitong Sabado, June 29. Sa lakas ng pagsabog, nawasak ang pader ng imbakan at nadamay pa rin ang maging ang mga kalapit na bahay nito, kung saan 15 ang naitalang partially damaged. Batay sa tala ng City Government ng Zamboanga, tinatayang nasa 62.5 million pesos ang pinsalang iniwan ng nangyaring pagsabog na nagdulot ng sunog sa lugar. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagsabog habang patuloy naman ang assessment ng City Social Welfare and Development para tugunan ang pangangailangan ng bawat pamilyang naapektuhan ng insidente. Hataw Balita ngayon. Binuksan sa publiko ang La Mesa Eco Park sa Quezon City matapos ang nasa 4 na buwang rehabilitation nito. Bukod sa pamamasyal sa mapunong lugar ay may mga itinayong bagong cottage at picnic area para sa mga bisita at may ilang aktibidad na pwedeng gawin, gaya ng wall climbing, rappelling at iba pa. Bukas ang La Mesa Eco Park para sa publiko simula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon mula Martes hanggang Linggo. Libre ang entrance para sa mga residente ng Quezon City basta't magdala lang ng Q-Citizen Card o anumang government ID na nakasaad ang home address sa lungsod ng bisita. Habang may 20 pesos naman na bayad ang mga papasok na hindi taga Quezon City.
hindi papayagan ang walk-in at kailangang magparehistro sa website ng La Mesa Eco Park bago magpunta sa lugar. Tatanggap lang ng hanggang 1,000 bisita sa bawat araw upang mapanatili ang kaayusan sa lugar at kalikasan. Binalaan ni Senator Risa Ontiveros si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na ipapa-contempt niya ito kung patuloy na hindi dadalo sa isinasagawang pagdinig ng Senado kaugnay sa kontrobersyal na issue ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Iginit ng mambabatas na kailangang dumalo ni Guo upang harapin at sagutin ang samot-saring issue tungkol sa tunay niyang pagkatao at ang umunoy kanyang kaugnayan sa iligal na operasyon ng Pogo Hub sa bayan ng Bamban. Hindi dumalo si Mayor Alice sa nakarang Senate investigation dahil masama umano ang pakiramdam nito at dumaranas ng matinding stress. Binigyan diin ni Senator Ontiveros na ang pinakamabuti pa ring magagawa ng alkalde ay ang humarap sa pagdinig at sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Dahil kung sa tingin niya hindi siya fit maging resource person, for sure, in the mind of the committee, fit na fit siya at isa siya sa pinaka-importanteng dapat humarap, lalo na sa mga issue ng identity at citizenship. Sinabina ko na siya at ang ilan pang mga tao, yung mga kinikilalang magulang niya at yung mga kapatid niya, kapag hindi in-honor ni Mayor Alice Guo, pati yung sabina, and I warned her of this already, I will cite her in contempt. Paiigtingin ng Social Security System o SSS Cabanatuan City Branch sa Nueva Ecija sa pamamagitan ng Run After Contribution Evaders o RACE campaign ang kamalayan ng bawat nakapagpapabayang employer sa mga obligasyon na dapat tuparin para sa kanilang empleyado, bunsod ng hindi pagbabayad ng kontribusyon. Si Danny Munar humahataw! Hataw Balita ngayon! Batay sa datos ng Social Security System o SSS Cabanatuan City Branch, as of May 2024, nasa 6,801 active employers na may 23,726 na active employee ang nakarehistro sa 24 na bayan na kanilang saklaw na sangay sa lalawigan ng Nueva Ecija. Subalit sa datos na ito, nasa 3,557 ang delinquent o hindi nagbabayad ng kanilang obligasyon at nasa 850 employers naman ang totally not paying simula nang sila'y magparehistro sa SSS na aabot sa collectible na 5.9 million pesos. Sa isinagawang ikapitong race activity ngayong taon na ginanap netong Biyernes, June 28, muling tinungo ng mga tauhan ng ahensya at nagbigay ng palugid sa mga delinquent employers upang bayaran ang kanilang obligasyon. Kapag lumampas na yung 15 days, hindi pa sila nagko-comply, whether dun sa pagrehistro nila, pagsasabit ng mga dokumento, or yung makipag-usap para sa settlement ng unremitted contributions, either magbibigay sila ng full payment or mag-a-apply ng installment. Pag lumampas po yung 15 days, mapipilitan na po ang SSS na magsampa ng kaso laban dun sa mga evaders na mga employers. 2% na penalty ang naipapataw kada buwan sa mga employer kapag hindi sila ay nakapagbayad sa tamang oras. So, hanggang kung maaga, kung pwedeng asikasuhin natin, i-report po natin ang ating mga empleyado at bayaran po natin ang tama yung kanilang mga contribution sa tamang panahon din para hindi rin tayo na-penalize. May karapatan ang miyembro ng SSS sa maternity, disability, retirement, death at funeral benefits at ang benepisyo ng kompensasyon ng mga empleyado para sa mga miyembro na ang sanhi ng pagkakasakit o pagkamatay ay may kinalaman sa trabaho. Pinaalalahanan ng ahensya ang lahat ng establishmento na sumunod sa mga probisyon sa ilalim ng Republic Act 11199 upang sila at ang kanilang mga empleyado ay matamasa ang mga benepisyong kakailanganin nila sa hinaharap. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon! Tumaas ng 0.3% ang gross domestic product ng Canada nitong Abril. Natapatan ito ang market expectations at inaasahang tataas pa sa Mayo. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Cos live. Hataw
Balita Ngayon. And good afternoon sa inyo, Jeffrey. Ano-ano ang nakitang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagtaas sa GDP sa Canada? Yes, Oralin, tumaas ang GDP ng bansa noong Abril dahil sa paglago ng wholesale trade, mining, quarrying at oil and gas extraction, manufacturing sa Statistics Canada. Sa paunang estimate para sa buwan ng Mayo, sinabi ng StatsCan na tataas ng 0.1% ang GDP sa paglago ng manufacturing, real estate-related na mga gawain, finance at insurance. Maaari naman itong mabago sa sunod na pag-anunsyo ng GDP sa July 31st. Sinabi ni Andrew Grantham, isang senior economist sa Canadian Imperial Bank of Commerce Capital Market, na ang pagbagal ng paglago ng GDP sa Mayo ay nagpapahiwatig ng paglago ng inflation dahil sa issue sa supply kaysa demand. Dahil sa datos na inilabas, inaasahang malalampasan ng ekonomiya ng Canada ang second quarter annualized growth forecast ng 1.5% sa itinakda ng Bank of Canada. Ngunit 1.7% lang ang itinaas ng GDP itong first quarter kumpara sa 2.8% growth rate projection ng Bank of Canada. Nakita namang tumaas ang consumer prices ng Canada nitong Mayo, ayon kay Simon Harvey, head ng FX analysis sa Monex. Maaring matigil ang rate cuts sa Hulyo kung magpapatuloy ang ganitong klase ng GDP dahil sa data uncertainty. Ibinaba ng Central Bank ang rates nito sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon nitong Hunyo. Inaasahan pa ang pagbaba nitong kung patuloy na bababa ang inflation rate sa 2%. Balik sa iyo, Orally. Oo, Jeffrey, I'm sure that our watchers are very interested in this dahil nga may epekto yung GDP sa cost of living din sa bansa. May datos ba, Jeffrey, kung ilang mga sektor sa Canada ang tumaas ngayong Abril? Yes, Orally, noong Abril ay nakapag-record ng 15 out of 20 sectors ayon sa Statistics Agency. At ang mga factors dito ay ang retail trade sa tulong ng food and beverage retailers, kasama ang mga gasoline stations, at ang ilan pang top contributor sa growth noong Abril ay ang construction, real estate, rental at ang leasing na nagtaas nga ng 0.3% noong Abril. Oralin. Yan, salamat at keep us posted. Muli, salamat Jeffrey Cos mula sa Edmonton, Canada. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita natin yung dalawang weather system, bagamat itong intertropical convergence zone ay halos nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, at ang naapektuhan nito ay yung bahagi ng Southern Mindanao, particular na itong ilang bahagi ng Soc-Sargen. Magdadala ito ng maulap na langitan na may mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, particular na sa ilang bahagi ng Soc-Sargen at sa lalawigan ng Davao Occidental. Samantala, itong easterlies o yung hangin na nagbumula sa karagatang Pasipiko ay magdadala pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, particular na sa may bahagi ng Eastern Visayas. Magdadala rin ito ng mas malaking tsansa ng mga thunderstorms sa bahagi ng Bicol Region, Aurora at Quezon. Sa nalalabing bahagi nating bansa, makikita nyo, even dito sa may bahagi ng Luzon ay generally fair weather pa rin, medyo mainit na panahon, pero posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. As of this moment po, wala pa rin tayong namomonitor na anumang low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So wala pa tayong namomonitor na bagyo na maaring pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So medyo malit pa yung chance at least in the next 2 to 3 days na magkaroon tayo ng bagyo. At magbibigay tayo agad na update pag meron tayong namataan. Wala pa rin tayong nakataas sa gale warning sa mga kababayan natin na maglalakbay sa ating mga karagatan, ligtas namang pumalaot ang mga sasakyang pandagat, malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Iba yung pag-iingat kapag meron tayong mga thunderstorms na maaaring biglang magpalakas ng alon ng ating karagatan. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 5:31 na umaga at lulubog 6:29 ng gabi. At
At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Madrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nakatakdang magsagawa ng pagpupulong sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gibo Teodoro kasama ang kanilang Japanese counterparts sa darating na July 8. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, tatalakayin nila ang ilang bilateral at defense security issues na nakaapekto sa rehiyon. Magpapalitan rin sila ng mga pananaw kaugnay sa regional at international issues. Inaasahang malalagdaan din sa 2+2 meeting ang ilang key defense pact gaya ng Reciprocal Access Agreement na magpapahintulot sa dalawang bansa na magpadala ng military forces sa isa't isa para sa iba't ibang hakbangin gaya ng pagpapanatili ng kapayapaan sa South China Sea at West Philippine Sea. Hataw Balita ngayon. Pinag-iingat ng Manila International Airport Authority ang mga babiyahe at pinangyuhang magsuot ng face mask bilang proteksyon sa bagong virus na kumalat mula Japan. Ayon kay MIAA spokesperson Chris Bendijo, naglagay na sila ng mga paalala sa mga pasahero na mag-face mask, mag-sanitize at takpan ang bibig at ilong kapag uubo o babahing. Nakipag-ugnayan na rin anya ang MIAA sa Department of Health sa pamagitan ng Bureau of Quarantine para sa monitoring ng mga papasok na pasahero. Sa ngayon, may naitala ng 1,019 cases ng streptococcal toxic shock syndrome o STSS sa Japan. Ilan sa mga sintomas nito ay lagnat, panginginig, pananakit ng kasukasuan, pagkahilo at pagsuka. Hataw Balita ngayon. Formal nang ipatutupad simula ngayong Lunes, July 1, ang libreng toll sa Cavite Expressway o Cavitex na iiral simula ngayong araw hanggang July 30. Ito'y matapos aprubahan ng toll regulatory ang 1-month suspension ng pangongolekta ng toll na iminungkahi ng Philippine Reclamation Authority na siya namang may-ari ng lugar ng Cavitex. Nauna na ang pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang aksyon ng TRB, gayon din sa MVP Group na siya namang nangangasiwa sa operasyon ng naturang expressway. Hataw Balita ngayon. Kumpiyansa ang Department of Justice o DOJ na may babalik sa Pilipinas ang dating mambabatas na si Arnie Teves ngayong buwan ng Hulyo. Naniniwala ang ahensya na mapapauwi sa bansa ang dating kongresista kahit pa mag-apela ang kanyang kampo sa desisyon ng Timor-Leste Court of Appeals na naggawad ng extradition request ng Pilipinas laban kay Teves upang harapin ang kanyang mga kasong kriminal. Ayon naman sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, iaapila nila ang desisyon ng Appellate Court ng Timor-Leste sa pag-aproba ng extradition request ng gobyerno ng Pilipinas dahil may nakabinbing aplikasyon paumano para sa political asylum. Ngunit ayon sa DOJ, 2 beses nang tinanggihan ang aplikasyon ni Teves para sa political asylum. Sinabi ni Clavano na malakas ang kaso ng gobyerno ng Pilipinas para sa extradition dahil ang mga argumento ng kampo ni Teves ay hindi naman umano totoo. Matapos ang nangyaring komprontasyon sa pagitan ng Chinese Coast Guard at ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, tiniyak ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na magpapatuloy ang rotation and resupply mission. Samantala, ayon pa kay General Browner, huwag maniwala sa mga fake news na ipinapakalat ng China at ang balitang nakikipagdigmaan ang Pilipinas. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita ngayon.
Magpapatuloy ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa kanilang regular na rotation and resupply o RORI missions sa mga military outposts nito na pinag-aagawang West Philippine Sea sa kabila ng harassment ng China. Iginiit ng general na responsibilidad nilang magbigay ng mga pangangailangan sa mga tropang Pilipino na nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng WPS tulad ng Ayungin Shoal at Pag-asa Island. So talagang responsibilidad po namin na magdala ng mga supply dito sa mga sundalo natin who are manning these stations. So definitely we will continue with our resupply mission. It is our responsibility, it's our obligation, and it is a legal operation, legal military operation that we are doing in our exclusive economic zone. Ito ang pahayag ni General Bronner makalipas ang 2 linggo mula nang mangyari ang tensyon sa pagitan ng mga tauhan ng Chinese at tropang Pilipino sa Ayungin Shoal na naging sanhi ng pagkawala ng hinlalaki ng isang marino ng Philippine Navy. Itinanggi rin ni Bronner ang ideya na ipahayag ang schedule ng mga RORI mission ng bansa sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Well, definitely magkakaroon ng RORE. But we cannot divulge, of course, the specifics of that mission and also the schedule. Dahil medyo kailangan paghandaan muna natin ito. Dagdag pa nito na nindigan ng AFP na ang Pilipinas ay may karapatang magsagawa ng mga misyon sa mga pang-aangkin sa teritoryo nito sa WPS. Whether it's a big ship or a small ship, ang stand natin is that illegal yung presence ng Chinese dito sa area na ito. Because as we said, under the UNCLOS and other international laws that we are following and observing, hindi po pwede na nandito sila sa area na ito and harassing the Filipino fishermen and even Philippine Navy vessels. Hindi kailanman kinilala ng China ang 2016 arbitration ruling na nagpapahayag ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Samantala, dagdag pa ni General Bronner Jr., hindi dapat maniwala ang publiko sa fake news na ipinakakalat ng China at ang balitang makikipagdigma ang Pilipinas. Ang panawagan namin sa ating mga kababayan is that we have to be very vigilant when it comes to reading or watching fake news. Magmatsyag tayo. Sa Palawan na. O nga po, marami kasing kumakalat ngayon ng mga fake news na sinasabi na magkakagera na tayo. Huwag po kayong mag-alala. Yun po ang gusto namin ipaabot sa ating mga kababayan. Huwag kayong mag-alala. Dahil ginagawa po natin lahat ang ating kayang gawin upang maiwasan po natin ang gera. Yan po ang utos ng ating Pangulo. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Pinuri ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga nagtapos ng Basic Citizen Military Course class sa Baguio City. Nagbabalik si Grace Doctolero. Hataw Balita ngayon. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ng 22 anyos na si Christine Similia ang trahedya ng Manalasa sa Northern Luzon, ang Bagyong Pepeng. Ayon kay Christine, 7 taon siya noon nang magkaroon ng landslide sa kanilang lugar. Natabunan ng lupa ang kanilang tinutuluyang bahay na siyang dahilan ng ikinasawi ng kanyang mga magulang at ng kanilang bunsong kapatid. It was a long process to move on, Mom. To process my emotions. Gaano kahirap. So, it was hard since every year po, I always look for my parents during situations like big events po, during graduations, birthdays, and just like this po. So, as a 7 years old, I do not understand emotions and so on. That's why I am taking Bachelor of Science in Psychology to at least understand the feelings of other people as well.
Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng inspirasyon para sumali sa Citizen Reserve Force ng Philippine Navy. I also want to help back to our community because last time po na slide kami, we received a lot of goods, relief goods, a lot of help from other people. So I also decided to do that to other people po. Kabilang si Christine sa 84 na nagtapos sa Basic Citizen Military Course sa Baguio City nitong nagdaang Sabado, June 29. Silang mga bagong reservist ng Philippine Navy na inaasahang tutugon kung magkakaroon ng issue sa seguridad o kailangan ng responde sa kalamidad sa bansa. Matagumpay na nakompleto ng mga bagong graduate ang training program kung saan ipinakita nila ng dedikasyon at pangako sa buong kurso. What makes us unique dito sa unit ng Baguio, kasi pre-screening pa lang may psychiatric test na usually hindi ginagawa yan So then on top of that, meron ng 1 month pre-selection and pre-orientation. Kadalasan doon puro physical fitness. Sa kanilang pagtatapos, binigyang diin ni General Bronner ang kahalagahan ng kanilang tungkulin sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Aniya, ang dedikasyon at pangako sa paglilingkod sa Citizen Reserve Force ay may mahalagang papel sa pangangalaga sa seguridad ng bansa. Sa harap ng mga hamon na kinakaharap, mahalaga aniya ang mapalakas ang Reserve Force ng Pilipinas para mapahusay pa ang territorial defense nito. This is a big boost to our defensive posture because we are now currently trying to develop our reserve force. Kung makikita po natin yung mga nangyayari ngayon ng mga gera sa buong mundo, like in Ukraine, in Israel and Gaza, the reserve force play a very important role. Sasabak ang mga bagong graduate sa Reserve Force ng Philippine Navy na nakabase sa Northern Luzon. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Isang interactive online map ang inilunsad sa Canada upang matukoy ang mga unmarked o forgotten graves ng Indian children sa Canada. Mula sa Toronto, Canada, may mahataw na balita si Sheila Reyes, live. Hataw Balita ngayon! Hello Sheila, ano ang mga feature ng online map na ito, no? At paano ito makakatulong sa paghanap sa mga nawawalang libingan ng Indian children? Hello Noel, inilunsad ng gobyerno ng Canada ang Indian Residential Schools Interactive Map na tutulong sa mga naghahanap o searchers sa mga forgotten graves ng residential school children. Sa pamamagitan ng nasabing map, ang mga searcher ay makakakuha ng accurate na lokasyon ng mga former residential school buildings. Ayon kay Andrew Martindale, isang professor ng anthropology sa University of British Columbia, ang mapa ay isang napakahalagang resource. Aniya, kapag nakakakalap ng ebidensya ng sementeryo o libingan at alam natin na ito ay malapit sa mga building na ito noong 1930s, maaaring magamit ang naturang impormasyon upang matukoy kung nasaan na ang mga libingang ito ngayon. Libre ang mapping tool na ito at included dito ang contemporary o latest at historical aerial photos na magbibigay sa mga user ng pagkakataon na ma-visualize kung saan nag-operate ang mga institusyon at kung anong itsura nito. Ayon kay Indigenous Services Minister na si Patty Hajdu, matagal na aniya na itinago ang katotohanan ng kolonyalismo sa mga mamamayan ng Canada at ito ay nagpapatagal din ng hiling na kinakailangan para sa health at prosperity ng bansa. Makapagbibigay aniya ang mapa ng empowerment sa mga survivors at communities. Noel? Yes, Sheila, gaano ba karami ang mga kabataang hinahanap na ito dito sa Canada at paano sila napunta dyan sa mga unmarked grave? Noel, nasa 150,000 Indians o First Nations, Inuit at Métis ang sapilitang kinuha mula sa kanilang mga pamilya noong panahon na nag-ooperate ang mga residential schools upang sila ay indoctrinate sa Euro-Christian Canadian Society. Marami mga bata ang nasadlak sa physical, psychological at sexual abuse dito. Noel. Alright, maraming salamat Sheila Reyes, live mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon!
At sa atin namang shout out, Noel at Orlin. Mauna ka na, Noel. Baka marami ka eh. Sige, una na ako. Hello kay Millie Espana, kay Nancy Rebidad, kay Filipina Jaen, ganun din kay Lilibet Antonio, kay Brad Egbert and Sis Mina Anisiete, sa aking mahal na asawang Sorvina, kay Juan at Joan, at sa lahat ng ating mga kapatid sa MCGI sa buong mundo, or Orly. Ayan, ako naman po, binabati ko po ng happy birthday si Sis Tenny Olanday at shoutout din po sa MCGI Youth sa lokal ng Scarborough. Sherwin? Napaka-tipid naman ni Oralyn. Sa akin naman si Luel Ipanya, si Brad Heder Aliparo, si Emma Chikuhara. Ayan, yung mga masugid natin taga-subaybay sa ating social media account. Siyempre, maging sa UNTV 37 at ganun din sa mga taga-subaybay natin sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Pwede pa daw mag-extend ng bate, Noel? Dagdag ko na rin, si Nanay Nieves, lagi rin nanonood sa atin, Nanay Nieves Yaya, kay Nanay Rosario Almasan, kay Madeleine Abong Garcia, kay Aileen and Jess Torres. Ganon din kay Bert and Hilda Mendoza, kay Brad Ding and Sis Evelyn Velasco. At ganon din kay Brad Mario and Sis Malu Catalina. O yun, Oralyn. Oy, habol ko na din. Shout out to Brad Bjorn, Brad PJ, Sis LJ, Brad Christian, Brad Jeffrey, and Sis PRC. Hello po sa inyo sa panonood. Habol ko na rin si Mami Beth at si Brad Dan Razon. Ayan. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Efeso, Kapitulo 6, Talatang 8. Yamang na pag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, unang araw sa buwan ng Hulyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning, July 1, 2024. At mula naman rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. At ako naman po, si Orlin Quijano mula sa Toronto, Canada. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.